had told him. Then 22, 10 to 12 po, basahin natin, tatalon po tayo sa last part. And Abraham stretched out his hand and took the knife and slay his son. The angel of the Yahweh called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Do not stretch your hand against the boy, and do nothing to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only one, from me. Let us bow down and pray. Hallelujah. We thank you, O God. We praise you. Continue to feel the presence of the Holy Spirit this evening. Hallelujah. Let the Holy Spirit move in this place. Hallelujah. We praise you, Holy Spirit. We praise you, O Lord. We praise you, Lord Jesus. Patuloy ka po naming sinasamba, dinadakila, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa aming mga buhay, O God. Ano man po ang aming pong pinagdadaanan, suliranin, pagsubok, Lord God, ikaw po ay nariyan, Panginoon. Pinararanas mo po sa amin ang iyong presensya, O God. Salamat po, Panginoon. Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isang narito, O Diyos. Lord, wala pong maitatago sa inyo, Panginoon. Lahat po ay hayag sa inyong harapan, Panginoon. Lord, pakalinisin niyo po kami, Panginoon, ang aming pong mga kasalanang nagawa, patawarin niyo po, O Diyos. Lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Ano man po yung nagawa po namin sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Lord, pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Sinasabi niyo po sa iyong mga salita, Panginoon, that if we confess our sins, you are just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness, Panginoon. Kami nga po, Panginoon, na nagpapakumbaba sa inyong harapan, O God. Lord, nakikita niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord God. Pakalinisin niyo po ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Inaangkin po namin ang kapatawaran na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat po, O God. Salamat po, Panginoon. Lord, right this moment, Panginoon, as we study Thy Word, Lord God, hayaan niyo po ang aming mga puso ay maging bukas, Panginoon, sa iyong mga aral, Panginoon. Ang aming mga isipan ay alisin po namin ang mga gumugulo rito, Panginoon, upang maunawaan po namin ang hiwaga ng iyong mga salita, O Diyos. Lord, I pray, Father, in the name of Jesus, continue to touch us, O God. Touch our hearts, Lord God, that we will be transformed by Thy truth, O God, the truth of Thy Word, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. To you the glory, the honor, and adoration of your people, Lord. In Jesus' name, everybody say Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Kamusta po ang bawat isa? Purihin ng Panginoon. Naririnig po ba tayo sa Zoom? Okay po ba? Thumbs up po kayo kung naririnig. Kung hindi naman, magreklamo po kayo sa barangay. Ayan po yung ating mga sound engineer. Sound engineer, our professional. Paki-inform nyo po sila para mai-adjust po yung ating sound. Yung pong katabi po ninyo, pakibati po mga kapatid. I love you with the love of the Lord. Ayan. No? I love you with the love of the Lord. Sa mga nasa virtual po, binabati po namin kayo. Thank you for joining po mga kapatid. Kahit malayo po kayo, ay parang malapit din. Praise God. Purihin ng Panginoon. Kamusta po ang bawat isa? Amen. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po tayo. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito ay pagpapatuloy po ng ating unplanned series. Hindi po ito pinlano eh. Nandilid tayo ng Panginoon dito sa series na ito eh. Ano po yung ating series na pinag-aaralan? Ayon, commitment. Commitment. Yung mga nakaraan po, natatandaan pa po ba ninyo yung ating mga pinag-aaralan? Yung una is about the nature of commitment, which is what? Do or die, no? Do or die ba? Tama ba yung pinakauna? All or nothing, no? Ang ibig sabihin daw po ng commitment ay buong-buo dapat. Partial commitment is not commitment, is no commitment. Kapag magkukommit tayo sa Panginoon, dapat ay buong-buo. Hindi pwedeng kalahati. Walang 50-50 sa commitment. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, full commitment. Amen. Yung nakaraan naman, do or die. Yung nakaraan lang. Yung bago yun. Ano ba yung bago doon? Nakalimutan ko na. Tatandaan nyo ba?
No? Ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay it's about commitment. Ang ating pong title is Sacrifice, the ultimate test of commitment. Sacrifice, the ultimate test of commitment. But before that, let me share a short illustration or story, mga kapatid. A wealthy university graduate chose to live frugally in a single room. Meron na pong mayamang nag-aaral sa university, ano? Isa siyang mayaman, ngunit namuhay po siya ng simple lang. Matipid, ano? Cooking his own meals. As a result, he was able to give $2 million to foreign missions. Mayaman itong lalaki na ito, pero nung nasa university po siya, ang ginawa niya, mga kapatid, nagtitipid siya. Niluluto niya yung kanyang sariling pagkain. Kasi mas makakatipid kapag nagniluluto mo yung sarili mong pagkain kaysa bumibili ka sa labas. As a result, he was able to give $2 million to foreign missions. In explanation of his choice, he wrote these words. Sabi niya, sinulat niya ito, Gladly would I make the floor my bed, a box my chair, and another box my table, rather than men should perish for want of knowing of Christ. Sabi niya, mas gugustuhin pa niyang mahiga sa floor, ang upuan niya ay karton at ang lamesa niya ay karton kaysa yung mga hindi nakakilala sa Panginoon ay mag-suffer, hindi makarinig ng salita ng Panginoon o hindi makakilala sa Panginoon. I am not suggesting that all Christians are called upon to forfeit the normal comfort of life. Only when God calls them to a life of sacrifice. Hindi naman niya sinasabing gawin natin lahat yon. Mamaya gawin din natin, gayahin natin Ang sabi niya, kung tinatawag kayo ng Panginoon sa ganung pamumuhay, mag-sacrifice tayo, gawin natin. Sumunod tayo. They will be willing to leave all and follow Him. Katulad po nung isang mayamang lalaki, di ba? Lumapit sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, good teacher, what must I do to inherit the kingdom of God? Or to go to heaven? Anong sabi ni Jesus? Sell all your possession. And come, follow me. Anong nangyari sa kanya? Nalungkot ng husto. At hindi siya sumunod sa Panginoon. So sabi niya dito, ang ganda mga kapatid, kung tinatawag tayo ng Panginoon doon ay gawin natin. The testing of Abraham's faith is one of the most remarkable event in biblical history. We can certainly learn a lot about commitment from this narrative. Let me propose to you that sacrifice is the ultimate test of commitment. Itong binigay sa akin na mensahe ng Panginoon this week. Tinuturo sa atin ng Panginoon na ang sacrifice, ang pagsasakripisyo ay ultimate test, ang pinaka makikita natin na batayan na tayo ay nagkukumit sa Panginoon. Abraham was tested and passed the greatest test of commitment. Let us study this biblical narrative. Number 1, una ay yung test of commitment. Tignan natin, ito yung passage po natin. Medyo malabo yata. Yung passage po natin ay buong Genesis 22, 1-14. Pag-aaralan natin po. Ready na po ba kayo? Amen. Amen. Praise God. Number 1, the testing of commitment. Basahin po natin. Genesis 22, 1-2, basahin natin. Now, it happened after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only one, whom you love, Isaac, and go forth to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Una, the testing of faith. God tested Abraham. Yun yung pinakaunang concept na makikita natin doon. From the Hebrew word nasa, which means to put to test or to try. Some translation use the word tempt. Kaya pagka nagbabasa kayo, kung meron kayong Bible, mga kapatid, ibang salin, ang sabi doon, and God tempted Abraham. Pero tama ba yung translation na yun? Some translation use the word tempt. But we must differentiate testing and temptation. Dapat alam natin yung pagkakaiba nun. Although it can be translated as temptation or God tempt Abraham, pero hindi yun yung word na tama.
Temptation does not come from God. Tandaan natin. Pag sinasabi, kasi minsan may nagpapatato, kasi po, tinempt po ako ng Panginoon. Hindi nagtetempt ang Panginoon, kapatid. Hindi nagtetempt ang Panginoon. Bakit? God is not the author of temptation. God tested Abraham, but He's not the author of temptation. Okay? Temptation comes from the devil. Anong sabi ng 1 Thessalonians 3:5? Basahin natin. For this reason, when I could endure it no longer, I also sent to you about your faith, lest someone, or somehow, the tempter, okay, has tempted you, and our labor be in vain. Sino po yung the tempter? Walang iba po ang demonyo, si Satan. Alright? It comes from our evil desire. First and foremost, yung temptation na nararanasan mo, kapatid, galing kay Satanas. Galing kay Taning. Kasi gusto niyang mag-fail ka sa iyong buhay Kristiyano. Katulad po ni Eva at Adan, tinempt sila ni Satan, no? Ang which is yung ahas ang personified ng ni devil, no? It comes from our evil desires. Meron tayong mga evil desires sa ating mga puso, kaya tayo natitempt. Sabi ng James 1:13, basahin natin, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Hindi daw. Kapag nakakaranas ka ng temptation, kapatid, nandiyan pa ba kayo? Amen. Huwag mo daw sasabihin, tinetempt ka ni Jesus. Tinetempt ka ni Lord. Because temptation doesn't come from God. Ano pa? For God cannot be tempted by evil. And He Himself does not tempt anyone. Hello? So kapag nakakaranas ka ng temptation, kapatid, it doesn't come from God. First and foremost, it comes from the devil. Secondly, it comes from your evil desire. Meron kang tinatawag na sinful nature eh. Diba? May inclination ka pa sa kasalanan eh. Andiyan kayo mga kapatid? So do not think that temptation comes from God. Okay? So ano yung ginawa ng Lord dito? Testing, all right? Purpose of testing. What is the purpose of testing? Kung God tested Abraham, bakit ba ganon? Kasi laging common question yan natin eh. Pag nakakaranas ng pagsubok sa buhay, Panginoon, bakit? Di ba? Laging why? Di ba, patid? Napapa-English eh. Why, Lord? Why me? Napapa-English po eh. Bakit nga ba, mga kapatid? What is the purpose of testing? God knows everything. He even knows if our faith is genuine or not, di ba? Alam naman ng Diyos kung totoo, bakit pa kailangan i-test? Di ba? Alam naman ng Diyos kung yung faith mo ba ay totoo o hindi. Kasi He is all-knowing God, di ba? But testing is part of God's design to man. It is part of human experience. Nung nilikha tayo ng Panginoon, kasama na talaga yon. No? Isinama ng Panginoon sa ating sistema yung testing as part of human experience. Testing does not produce faith, it reveals faith. Tandaan niyo yung concept na yon. Testing doesn't produce faith. No? Kaya po ako nagkakatest para magkaroon ako ng pananampalataya. Mali, kapatid. Yung testing of your faith, it reveals your faith kung may pananampalataya ka o hindi. Amen? Nandiyan kayo mga kapatid, naintindihan natin? What is inside will come out when you face any kinds of testing. Ibig sabihin, lumalabas yung ating pananampalataya, yung ating mga natutunan kapag po tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Tanungin mo katabi mo, nakakaranas ka ba ng pagsubok? Ayan. Anong sabi? Marami? Marami na mga kapatid. Tandaan natin, testing does not produce faith. It reveals faith. Nire-reveal yung ating pananampalataya. It is like examination in school. What you have learned from your class will reflect in your exam. Diba? Bakit nagpapa-exam? Ang akala natin nung nag-aaral tayo, pag nagpapa-exam yung teacher, tinutorture lang tayo eh. Ano naman si teacher? O ang iingay nyo, maglabas kayo ng 1/4 piece of paper. Akala natin torture ang exam. Torture ang quiz. But no. It reveals what you learn, mga kapatid. Kaya kapag dumaranas ka ng pagsubok, opportunity mo na yon para i-reveal
kung ano yung natutunan mo. Kung sino ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, that's your opportunity. No? Na meron tayo mapakita sa Panginoon. Andiyan kayo? Testing of faith produces steadfastness, and steadfastness makes us mature in Christ. Kaya po tayo nakakaranas ng pagsubok. Amen? Sino nakakaranas ng pagsubok? Ayan, praise God. Praise God sa mga hindi pa nakakaranas. Yung mga bata nakakaranas na rin sa school eh. Ano ba yan, daddy? Bakit gano'n? Hindi ko maintindihan. Quadratic equation. Sabi ko kay Charis, hindi ko nga napag-aralan niya. Bahala ka na dyan. Nagpapaturo, hindi ko alam eh. Kayang-kaya mo eh. Nasolve naman niya. Praise the Lord. Mag-isa. Ginaid ko lang. Ito, gawin mo. I-encourage ko lang ng konti, pero hindi ko talaga alam. Kaya mo yan. Nag-YouTube na ako, hindi ko rin makuha eh. Quadratic equation. Nung panahon namin, 1 plus 1 lang, sabi ko eh. 1 plus 1 lang ang meron kami eh. Alright. So yung testing, mga kapatid, it reveals yung ating pananampalataya. Testing of faith produces steadfastness. Nagiging matatag. Bakit matatag, sige kapatid? Kasi dumaan niya sa mga pagsubok eh. Andiyan kayo mga kapatid, bakit tumatatag ang isang matagal na sa pananampalataya? Kasi dumaan sa maraming pagsubok. Pagka hindi ka nakakaranas ng mga pagsubok, hindi ka tatatag eh. Andiyan kayo mga kapatid, praise God kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok. No? Kailangan nating mapagtagumpayan para tayo ay tumatag sa pananampalataya natin. Tapos yung ating steadfastness makes us mature in Christ. Ngayon, dahil tumatatag ka sa pananampalataya, nagiging complete, nagiging mature tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Bakit sabi ng James 1:2-4? Sabay-sabay natin basahin. When you meet trials of various kind, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amen. Nagiging steadfast ka raw. Kapag nagiging steadfast ka, lumalago ka sa pananampalataya, nagiging mature ka sa pananampalataya. So nakita na natin yung concept ng testing kasi yung first word na nakita natin doon. And God tested Abraham. Nakita natin yung testing na yon is may purpose ang Panginoon. Hindi temptation which comes from the devil. So, what is the object of affection? Who is the object of our affection? Sabi doon sa verse na yon, iisa-isahin po natin mga kapatid eh. Sabi doon, take now your son. Same verse po, Genesis 22, 1-2, sabi niya doon, take now your son, your only one, whom you love, Isaac. Bakit only one? Sabi diyan eh, balik ka sa Genesis na. Balik tayo sa Genesis. Yun yung ating pag-aaralan eh. Take now your son, your only one, whom you love, Isaac. Bakit sinabi ni Lord na your only one? Nag-iisa lang ba si Isaac? May kapatid siya, di ba? Si Ishmael. Bakit sinabi ni Lord dito, your only one, or your only son? Abraham had another illegitimate son from Hagar named Ishmael. Meron namang kapatid eh. Merong another son eh. But why God said only son? Because Isaac is the only son whom Abraham loved. Yun yung concept, yun yung bakit. Bakit sinabi ni Lord na your only son? Kasi nga si Isaac lang yung only son na mahal ni Abraham. Mahal din naman, pero hindi mahal na mahal. Kasi binigyan pa rin ng favor ni Lord si Ishmael eh. Pero hindi niya kinilala si Ishmael. Illegitimate son eh. Nakita natin yung concept. He is also only son or begotten son in a sense that he was the promised son through whom God would bless the people of the earth. Bakit si Isaac? Kasi siya yung anak na pangako eh. Si Ishmael hindi eh. Nangako ang Diyos through Isaac na pararamihin ng Diyos ang lahi ni Abraham. Pero through whom? Through Isaac. Pero ang tigas ng ulo. Wala pa. Sabi ni Sarah, hindi naman, parang imposible. Kunin mo na lang si Hagar. Nakinig naman. Tapos badang huli, sino sinisi? Kasi ikaw, sabi ni Sarah, siya naman yung nagsabi. Di ba? Parang totoo, di ba? Parang true to life story. God is not saying Abraham should love his son less. Tandaan niyo yun. Ito napakagandang concept.
God is not saying Abraham should love his son less. Kasi ang akala ng iba, baka kasi yung ginawa ni God kay Abraham at saka Isaac, sinasabi ni Lord na wag mahalin si Isaac. Hindi, mali mga kapatid. Hindi yun yung gusto ni Lord. What God wants is to show that Abraham loved God more. Naintindihan natin yung concept na yun. Medyo, kailangan mo nang abutin natin yung concept na yun. Hindi tinuturo ng Diyos na mahalin ni Abraham si Isaac less. Sige, mahalin mo yung anak mo. Tama yan. Pero ang kaso, dapat mahalin mo ang Diyos mas higit sa pagmamahal mo sa anak mo. Kasi ang akala ng iba, hindi dapat kalimutan na si Isaac, hindi mahalin. Mali. Hindi yun ang tinuturo ng Panginoon. Okay? What God wants is to show that Abraham loved God more. There is nothing wrong in loving your husband or wife, your children, your parents, the question is, do you love them more than God? Kasi nagkakamali tayo, dapat pala hindi ko mahalin yung aking mga, hindi yun tinuturo ni Lord. Huwag ko mahalin yung anak ko. Hindi yung tinuturo ni Lord. Ang tinuturo ni Lord, mahalin natin siya more than sa pagmamahal. Yes, mahal mo yung asawa mo. Mahal mo yung anak mo. Mahal mo yung mga magulang mo. Pero mas mahalin mo si Lord kaysa dun sa pagmamahal mo sa iyong mga pamilya. Yun yung tinuturo ni Lord dito. Matthew 10:37 dito, sabi dito mga kapatid, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Yun yung kaso. Anong nangyayari? Mahal na mahal ni Abraham sa Isaac. Parang baka tinetesting nga Ano ba, mas mahal mo ba si Isaac kaysa sa akin o hindi? So, therefore, God is testing Abraham. Pero sabi ng Panginoon, ang linaw-linaw sa Matthew, sabi ng Panginoon Jesus, ang sino man daw, anyone who loves their father or mother more than me, Jesus ang nagsasalita, is not worthy of me. Ang tanong ko sa inyo, mas mahal nyo ba yung inyong mga mahal sa buhay kaysa kay Lord? You are not worthy of being a disciple. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Your commitments reflects your attachment. Let me repeat that, mga kapatid. Your commitments reflects your attachment. Kung saan ka attached na attached, mga kapatid, it reflects your commitment. Therefore, that is your commitment. If you are more committed in your family than God, you are attached to your work than God. Diba? To your family, to your work, etc. If you are more committed in your work than God, your attachment is in your work rather than God. Kasi you are committed sa work mo kaysa God Kaya nga your commitment reflects your attachment. Na yung attachment mo reflects your commitment, vice versa. Kung saan ka mas attached sa anak mo, sa magulang mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, mga kapatid, you are committed to those things. So it reflects your attachment. God must be above all we love in this world. Lahat ng mahal natin sa buhay, mga kapatid, minamahal natin sa mundo ito, dapat ang Diyos ang nangunguna. Ngayon, the sacrificial offering. The object of our affection, dapat ang Diyos. The testing, naintindihan natin the testing, and then the object of affection. Our object of affection is none other than God Himself. Pangatlo, the sacrificial offering. Ito na yung offering. Sabi dito, offer Him there as a burnt offering. Offer Him there as tinawag siya ng Panginoon, Abraham. Anong sabi? Sabi ni Abraham, here I am. Anong pinanggawa kay Abraham? Ialay mo ang iyong anak, your only son, whom you love. Child sacrifice is prevalent in Canaan during this time where they offer children, typically firstborn, to their god like Molech, a god of Ammonites. Yung panahon po ni Abraham, ang nangyayari, nag-o-offer sila sa mga Diyos-Diyosan. No-offer nila yung mga anak nila, particularly yung mga baby, yung mga firstborn. Pero anong nangyari dito, mga kapatid? Ganun ba yung pinagagawa sa kanya? This command of God does not qualify child sacrifice because Isaac is no longer a child. Si Isaac during this time, di na child Ano sinasabi ng iba? A teenager na siya, probably 20 years old.
Pero hindi natin alam, ano? This command of God does not qualify child sacrifice because Isaac is no longer a child. Probably a teenager because he was able to carry the wood. Kung batang-bata si Isaac, ano? 1-year-old, 3-year-old, 4-year-old, hindi niya kayang buhatin. Pag pinagbinasa natin yung context, sa kanya pa pinabuhat eh. Hindi naman yung pat-pat lang na iilan. Kasi hindi ka kasa sa pang burnt offering. Dapat makukonsume yung offering mo kapag ka nag-o-offer ka. So marami yung binuhat ni Isaac. Malaking bata na ito si Isaac. Probably nga a teenager. This is a once and for all act of God for a specific person, for a specific period of time, for a specific purpose. Hindi na mauulit ito. Kasi sasabihin ng iba, meron daw kasing instance sa ibang bansa, inaalay niya yung kanyang anak, tapos sasabihin niya, sinabi sa akin ng Diyos. Ang ginamit niyang dahilan, sino? Si Abraham. Hindi na ito mangyayari because why? It is a specific instance, no? A specific act of God for a specific person, kay Abraham lang, for a specific purpose, may purpose ang Panginoon. And for a specific time. Doon lang yun. Hindi pwedeng ulitin ngayon mga kapatid. Hindi natin sasabihin, hindi, iaalay ko din yung anak ko. No, pasaway eh. Iaalay ko na lang. Hindi ka mga kapatid. No? There's a purpose of God. No, God detests this practice. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, pinagawa ni God yan kasi gusto niya yan. Hindi. May purpose siya doon eh. Kaya nga testing eh. May purpose ang Panginoon. Ayaw niya ng child sacrifice. Bakit? Sabi ng Leviticus 22:5, 20, sabi niyan, say to the Israelites, any Israelite or any foreigner residing in Israel who sacrifices any of his children to Molech is to be put to death. Ayaw ng Panginoon yan. Sentensyahan kapag ganun ang ginawa, sabi ng Panginoon. So child sacrifice is, God detests this practice. Sacrifice is the ultimate test of commitment. Dito napapasok yung ating point. Yung sacrifice is the ultimate test of commitment. If we really love God, above all, we must be willing to give everything when asked. Katulad nung ating example kanina sa introduction. Pinagawa sa kanya ng Panginoon, dun siya nililid ng Panginoon, mamuhay ng matipid para yung kanyang na-save, ibigay sa mga mission. Yun yung pinagawa sa kanya ng Panginoon eh. When asked, tandaan natin, kung sinabi ng Panginoon sa iyo, i-sacrifice ito, kaya ba nating i-sacrifice itong mga bagay nito? In John 21:15, anong sabi dito? Jesus asked Peter, do you love me more than this? Jesus perhaps talking about Peter's livelihood or the bread and the fish they currently eating. Diba? Nung nabuhay na mag-uli ang Panginoon Jesucristo, nagpakita siya sa mga disciple. Yung mga disciple, nagbalikan sa mga trabaho nila eh. Nung nagbalikan sila, nagpakita ang Panginoon Jesucristo, tinawag sila. Doon nga yung second miraculous catch of the fish eh. Yung una, yung calling of Peter eh. Diba? Yung hindi pa tinatawag si Peter. Pangalawa, yung nagbalik na si Peter sa pangangisda, nabuhay na mag-uli ang Panginoon, nanangisda na naman si Peter. Tinawag na naman siya ng Panginoon. Ito nga yung instance na ito. Nagluluto sila. Pagkatapos mag-catch nila Peter na marami, miraculously, nagluto. No? Nag-ihaw ng tilapia si Jesus at saka yung mga... Kumain sila sabay-sabay. Kumakain sila. May bread pa nga eh. Anong sabi ni Jesus? Tinanong niya si Peter. Peter, do you love me more than this? So anong tinutukoy ni Jesus mga kapatid? It's either yung kinakain nila, do you love me more than this? Or yung kanyang livelihood? Yun lang naman yun nandun eh. Kasi nga tinatawag siya ng Panginoon to go and make disciples. Hindi para dun manatili, nagtatrabaho, nangingisda. I called you to catch, to fishmen. Anong tawag na? Go and make disciples, sabi niya. To be fisher of men. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi isda. Matthew 19:21 sabi dito, Jesus asked the rich young man to sell all his possessions, give to the poor, and follow him. Dalawang instance. Tinanong ng Panginoon, una si Peter, do you love me more than this? Pangalawa, anong sagot ni Peter? Siyempre, sumunod siya sa Panginoon. Pero yung mayaman, tinanong siya ng Panginoon, yung mayaman, sabi niya,
Sell all your possession, sabi ng Panginoon, and follow me. Nalungkot, hindi sumunod. Kung tatanungin tayo ng Panginoon, no, ipapasacrifice ng Panginoon something that is so dear to us. Ano kaya isasagot natin sa Panginoon? Our sacrifices identifies our commitment. Kung ano yung kaya mong i-offer, kung ano yung sinasakripisyo mo, doon natin malalaman yung commitment mo, mga kapatid. If you are committed to something or to someone, you will definitely sacrifice to fulfill your commitment. You cannot say you are fully committed onto something without giving something. Hindi mo pwedeng sabihin na, oo, committed ako. Pero you are not willing to give something. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Committed ako sa ating relationship na ito. No? Mag-boyfriend, girlfriend tayo, committed ako. Pero you don't want to give something. You don't want to give time. You don't want to spend. No, kapatid, laging siya ang naglalabas ng pera. You are not committed in that relationship. Andiyan kayo? Naintindihan ba natin, mga kapatid? Itong concept na to? Our sacrifices identifies our commitment. If you are committed to someone or something, you will definitely sacrifice to fulfill your commitment. You cannot say you are fully committed onto something without giving something. Hindi mo pwedeng sasabihin, committed ako. No? Committed ako sa ministry, pero you don't want to give time. You don't want to sacrifice time. Ay, hindi ka committed, mga kapatid. Di ba? Naintindihan natin? Kaya nga sacrifice is the ultimate test of commitment. If you are committed to your work, you will sacrifice time, talent, and treasure. Tama? Committed ka eh. Di ba? Kunwari, sasabihin ko sa iyo, ikaw ang maging supervisor. No? For example, na isang kumpanya, no? Parisan ni Mang Cesar. Ikaw ang supervisor, tapos yung mga subordinate mo, yung mga nagtatrabaho sa iyo, laging late. You will accept that? Oh, okay, one time, late. Pero laging nalilate. They are not willing to sacrifice time. Matutuwa ka, hindi? Hindi naman, mga kapatid? Eh, bakit sa Panginoon, ina-apply natin? Nakikita niyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Bakit pag ikaw, nasa isang kumpanya, ikaw yung in charge, hindi ka pumapayag, ikaw yung CEO ng parisan, hindi ka pumapayag ng ganong... Pero kapag yung sa Panginoon, pagka lesser commitment, okay lang. Eh, bakit gano'n? Diba? Mga kapatid, naintindihan niyo yung sinasabi ko? If you are committed to your work, you will sacrifice time, talent, and treasure. If you are committed to your studies, you will spend a lot of time studying. Tama, mali? Diba? Committed ako eh. Kaya nga mabuting estudyante po ako eh. Diba? Mahusay akong estudyante. Anong sasabihin na? Kasi nga, nag-aaral ka eh. Committed ka sa pag-aaral mo eh. Anong gagawin mo? Mag-aaral. Magsusunog ng kilay. You want to give. You want to sacrifice. Anong isa-sacrifice mo? O yung panonood ng Netflix. Isa-sacrifice mo. Gustong-gusto ko manood ng Netflix. Gustong-gusto ko manood ng series eh. Pero isa-sacrifice mo, bakit? You are committed in your studies. Hindi lang ba natin yung concept na yun, mga kapatid? Amen. If you are fully committed, you will sacrifice. Hindi pwedeng hindi. No? If you are committed to your studies, you will spend a lot of time studying. Kaya nga nagsusunog ng kilay. Now, if you say you are committed to God, then tell me what you are sacrificing in the altar of God. Self-evaluating question, mga kapatid. O sasabihin natin, I am committed in my work. You are sacrificing something because you are committed to your work. Andiyan kayo, mga kapatid? Napapunta ka sa ibang bansa, sa Pakistan. Doon po ako na-destino eh. Pupunta ka, magsasakripisyo ka. Dahil committed ka sa trabaho. Di ba? Meron po, pinatatawag po ako ng amo ko, kailangan na pumunta. Isa-sacrifice mo yung ibang bagay. Kasi you are fully committed eh. Pati din sa pag-studies mo, sa pag-aaral mo, etc., sa iyong buhay, sa pamilya mo, you will sacrifice something because you are fully... bakit sa Panginoon iba, mga kapatid? Sabi ko nga, now if you say you are committed to God, then tell me what have you sacrificed in the altar of God? Ano yung nasasakripisyo mo?
Ano yung kaya mong isakripisyo sa Panginoon? May nasasakripisyo ka na ba? Bakit kung wala pa, kapatid? Check your commitment. Di ba? Kasi sa ibang bagay, you are saying that you are committed, you are fully committed, and you are able to sacrifice those things that is so dear to you. Tapos sasabihin mo, you are committed to God, and yet wala kang nasasacrifice kahit konti sa Panginoon. May problema, di ba mga kapatid? May problema sa ating commitment. How much of your time you spend for God? Ilang oras sa isang linggo na isasacrifice natin para sa Panginoon? How much of your treasure you spend to God? How much of your talent you are sacrificing for God? The Bible says, offer your bodies as a living sacrifice. How to know if you have misaligned commitment? Paano malaman? Kung meron kang misaligned commitment, ibig sabihin, palinghadong commitment. Paano malaman? Ito mga kapatid. If you can easily spend on something without having a second thought. But when it comes to God, abay, struggle ka. Struggle is real. That is another test of commitment. I tell you mga kapatid. Pag sa ibang bagay, ay sige. May bagong sale. iPhone, ano yung bago? S19, wala na. Hindi ko na alam kung ano yung bago. Naka-sale. 20% off. O, di ba? Kunin na yan. Walang double thought. Walang double-minded. Kukunin. Kasi bago eh. Tapos, pagdating sa Panginoon, yung tithes ko, parang hindi ko maibigay eh. Parang hindi ko mahugot eh. Hirap na hirap. Parang yung bulsa hanggang dito sa paanan eh. Parang hindi ko mahugot. Abay, may problema sa commitment mo. Kasi sa ibang bagay, hindi ka nagdadalawang isip. Hindi ka nagdadalawang isip, ibigay, i-sacrifice. Pero pagdating sa Panginoon, nagdadalawang isip ka, may problema sa commitment mo, kapatid. Sasabihin ko sa iyo. Naintindihan niyo ba? Kasi sacrifice is the ultimate test of commitment. When God tested Abraham, tinetest niya yung commitment ni Abraham. Yung commitment mo ba sa akin o hindi? Yung pag-ibig mo bang walang katulad ay para sa akin o hindi? O may kahati ako sa puso mo? Hindi. Kapatid. That is a test of commitment. How much your treasure you spend to God. Okay? If you have so much time for other things than God, if you use your talent and abilities to others, but never to God, that is a test of commitment. Pag na-spend mo yung time mo sa ibang bagay, you can sacrifice things. Pag tumawag si Kumare, yes ka lagi. May party tayo. Okay, sige, go ahead. Pero pag tumawag si Brother Cesar, sis, magbabayostani tayo. Ay naku, inaantok po ako. Daming reason, maglalaba po ako, magsasaing po ako, maglilinis po ako ng bahay, magpapaligo po ako ng pusa, magpapaligo ako ng manok. Lahat na ng dahilan, lahat eh. Lahat makagawa lang ng dahilan eh. Pero pagdating sa kay Mare, Mare, may party-party, go ahead. Abay, may problema sa misalign yung commitment mo. You are not able to sacrifice these things for God. You are committed but not to God. Yun lang yun, mga kapatid. Is there something you can withheld from God? Let me ask that question again, mga kapatid. Is there something you can withheld from God? Ibig sabihin, meron bang mga bagay na kaya mong hindi ibigay kay Lord? Kapag ang sagot mo ay yes, may problema. Mas mahal mo yung mga bagay na yon. Yung tao na yon, yung material na bagay na yon, kaysa kay God. Pero kapag sinabi sa'yo ng Panginoon, ibigay mo lahat at kaya mong ibigay, kapatid, congratulations, yung commitment mo ay tama. Ang full commitment mo ay sa Diyos. There is a second to the greatest expression of commitment. Ito, hindi pa ito eh. No? Do you know which one is the greatest of all? The greatest expression of commitment is when God, the Father, sacrificed His own Son. Yun yung greatest commitment. Itong ginawa ni Abraham, nag-commit siya sa Panginoon, in-express niya yung commitment, Lord, ikaw, hindi ito si Abraham, hindi ito si Isaac. That's great. No? Pero yung greatest of all is God the Father Himself. When God the Father sacrificed His Son, and when Jesus willingly offered Himself
to save us all. Abraham sacrificing his son foreshadows the redemptive plan of God. Yung nangyari kay Abraham at saka kay Isaac. Yes, it's a great sign, no? Great foreshadowing of our commitment. Pero yung commitment, magpapakita ng commitment ng Diyos sa ating lahat, mas matindi. It's the greatest of all, pinakita ng Diyos. Number 2, the act of commitment. Una, nakita po natin mga kapatid, yung the test of commitment. Now, the act of commitment. So, Abraham, basahin natin. Abraham rose early. And, makita natin, Abraham is a man of commitment because why? His willingness confirms it. His words affirms it. His works reveals it. Iisa-isahin natin ito mga kapatid. He is a man of commitment. Number 1, his willingness confirms it. When God called Abraham, he answered, "Here I am." Ibig sabihin, he is always willing to listen to God and willing to do what He asked. Willingness, number 1, he is a man of commitment. Bakit? Willing siya palagi eh. Pag tinawag siya ng Panginoon, "Here I am." Hindi siya bingi sa boses ng Panginoon. He is always listening. He is always clinging onto the voice of God. Ano yung nais mo, Panginoon, sa akin? Dapat ganun yung attitude natin. Lord, I am willing to follow your ways. I am willing to follow your voice. Ano man yung ipag-utos mo, Panginoon, yes, I will follow. Dapat meron tayong such kind of commitment. He is always listening to God. Genesis 22 verse 1 says, "Now it happened after these things that God tested Abraham and said to him, 'Abraham,' and he said, 'Here I am.'" Amen. Take note that the meaning of commitment is promise. Doing something you promise. Kung ginagawa natin yung inutos ng Panginoon sa atin, kung ginagawa natin yung mga pangako natin, that's commitment. Doing what you told you would do, that's commitment mga kapatid. Sinabi mong gagawin mo, ginawa mo, that's commitment. So, Abraham rose early in the morning. Nakita natin, meron siyang willingness eh. Pag may pinagawa ang Panginoon, nakikinig siya palagi, at ready siyang gawin palagi yun, agad-agad. Hindi na pinagtatagal pa. Ang problema sa atin, pag may pinagawa ang Panginoon sa atin, anong ginagawa natin? Nagbibingi-bingihan tayo. Nandiyan kayo mga kapatid? Mag-preach ka ng word, baka meron pa, baka yung iba na lang. Hindi pa ako ready, Lord. Nagbibingi-bingihan tayo. Hindi pa tayo nag-a-act immediately, but Abraham rose early in the morning. You can see if a person is a man of or woman of commitment, if they value time. Kung mahalaga sa kanila yung oras. Kasi sabi dito, Abraham rose early in the morning. If they value time. Gusto nilang gawin agad, immediately, yung nais ng Panginoon sa buhay nila. Kasi kapag hindi mo ginawa, matitenga yung iba mong commitment. Kaya dapat you value time. You not giving value to time means other commitments will be compromised. Hindi mo magagawa yung iba. So he's a man of commitment. Number 2, his words affirms it. And Abraham said to his young men, anong sabi niya? "Stay here with the donkey while I and the boy go over there, and we will worship, and we will return to you." Everybody say, "Return to you." Kaya kayo mga kapatid, bakit ganun? Sabi ng Panginoon, ialay si Isaac as a burnt offering, mga kapatid. Tapos, sabi ni Abraham, pupunta kami doon, mag-worship, and we and the boy, will return to you, babalik kami. Anong ibig sabihin ni Abraham doon, mga kapatid? Take note of his word. While I and the boy go over there, and we will worship, and we will return to you. Anong ibig sabihin nito? He believed God no matter what. Ano man yung mangyari,
Nananatili siya sa commitment niya sa Panginoon na magtitiwala ako sa Diyos, na ang Diyos ay makapangyarihan, that He is able. Gagawin ko yung nais ng Panginoon kahit hindi ko maintindihan. Biruin mo, papatay niya yung anak niya. At doon dapat manggagaling yung pangako ng Diyos, that He will multiply His descendants. Yun yung pangako ng Panginoon. Eh, anong nangyari, mga kapatid? Hindi niya, ginawa niya, pero nasa puso niya, nagtitiwala sa Panginoon that He is able, He is powerful, siya ang nagbibigay ng buhay. Amen? Take note, mga kapatid. The Bible clearly teaches that his motivation was faith, not just positive confession, like word of faith movement. Itong problema kasi doon sa word of faith movement Nauna yung words, positive confession. Kasi sabi nila, kung ano yung sabihin mo, maging yayari. Yun yung word of faith movement sabihin mo kung anong gusto mo mangyayari yun. Hindi yun yung ganito, mga kapatid. Nauna muna yung pananampalataya niya sa puso niya bago niya sabihin. Meron siyang faith. It's not the other way around. Kasi ang sabi nila, para mangyari. Sabihin mo. Pero hindi yun yung nangyari dito, mga kapatid. Ang motivation ni Abraham is faith. Hebrews 11:17, ang sabi nila, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. Paano niya in-offer si Isaac? By faith. So yung positive confession, yung confession niya na, I and the boy will come back, babalik kami, galing sa puso niya yun. Hindi niya kinocompess na wishful thinking lang. Andiyan kayo, kapatid? He believed God is able. Hebrews 11:19, basahin natin. Bakit ganun yung sinabi ni Abraham? Nababalik sila. Kahit ready naman siyang patayin na, i-offer yung kanyang anak. Hebrews 11:19, basahin natin. Romans pala. Romans 4:20-21. Tama ba? Hebrews 11:19, He believed God from the dead, from which, figuratively speaking, He also received him back. Nakita natin, mga kapatid? Ano yung pananampalataya niya? So, makikita natin yung motivation niya. Naghahanda siya ng panggatong kay Isaac. Niready niya lahat. Umakyat sila sa bundok. Sinabi niya na babalik silang dalawa, kahit alam niyang i-offer niya, kasi alam niya sa puso niya that God is able to raise Isaac. Kahit patayin niya man si Isaac, naniniwala pa rin sa Diyos na makapangyarihan ng Diyos. So, nandun yung motivation niya, yung pananampalataya niya. Kaya fully committed si Abraham. He believed that God is faithful. Sabi ng Romans 4:20, ano sabi dyan? Yet, with respect to the promise of God, not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what God had promised, He was able also to do. That's commitment. Ang Diyos talagang matindi ang commitment. Kung ano yung pinangako ng Diyos, He will do it. That's commitment, mga kapatid. So lastly, His works reveals it. Ito napakahalagang concept, mga kapatid. Yung ating commitment, dapat meron tayong willingness. Gawin yung ating mga dapat gawin. Merong willingness sa ating puso. Pangalawa, meron yung ating mga salita, dapat nandun din Pero, kahuli-hulihan at pinakamahalaga, dapat yung ating action nagre-reflect sa ating commitment. Our work should reflect commitment. His works reveals it. Ano yung ginawa ni Abraham? He got up early. Di ba? Kaya makikita mo may commitment siya Inutos sa kanya ng Panginoon, kung ayaw niya, mga kapatid, na gawin yon, ay 10:00 na ako gigising. Ayoko. Andiyan kayo, mga kapatid? 7:00 ang gawain. Ay, mga 8 na ako maliligo. Wala ka, hindi ka willing gawin. Yung action doesn't reflect commitment. Pwedeng sasabihin mo, ay sige, excited ako. Excited ako magsimba. Oy. Pero yung gawa mo, it doesn't reveal it. Naintindihan niyo ba? Tandaan natin si Abraham, may willingness, yung words niya, nagre-reflect yung kanyang commitment, and lastly and most importantly, yung works, nagre-reflect yung commitment. He got up
early in the morning. So Abraham rose early in the morning. Pangalawa, he gets things ready. Ano yung pinarepare niya? And he split woods for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Kasi committed siya eh. Nire-ready niya yung dapat. Kung hindi siya willing, mga kapatid, hindi niya, pagagawa na lang niya sa iba eh. Kasi kung iba yung pinagawa niya, baka hindi magawa eh. Pero dahil committed siya, kailangan kong gawin yung pinagagawa ng Panginoon, i-offer yung anak ko, kaisa-isang mahal na mahal kong anak, at susunod ako sa Panginoon, ako mismo ang maghahanda ng pangangailangan. Committed yung works niya, it reveals his commitment. He's a man of commitment. He split the wood. Siya pa ang nagsibak. Nakita natin mga kapatid? Ano pa? He gets going. Anong ibig sabihin natin dito? It was 2 days travel on foot. On the third day, sabi dito, Abraham lifted up his eyes and saw the place from distance. Third day, kasi nga yung first day, doon nangusap ang Panginoon di ba? First day, doon nangusap ang Panginoon. He got up early. Gumising siya, first day na yon. From that day, 2 days ang travel papunta doon sa Mount Moriah. Nagpatuloy siya kahit na anong sitwasyon, kahit malayo. Kasi he's a man of commitment eh. Kung tayo mga kapatid, layo naman. I-offer ko pa yung anak ko. No? Hindi na nga lang, babalik na ako, hindi na ako susunod sa Panginoon. He's a man of commitment. His works reveals it. Mga kapatid. He gets going. Okay? He got the job done. Ang kahuli-huli, pinakamahalaga, ginawa niya yung dapat gawin. Amen? And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. Talagang gagawin niya. Hindi yung, testing kaya, baka, andyan na, pigilan kaya ako ni Lord. Hindi yung kapatid. Talagang gagawin niya yung inuutos ng Panginoon. Kasi nga may pananampalataya sa puso niya, kahit na gawin ko ito, dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, bahala si Lord. Bubuhayin niya ulit yung anak ko. Gagawin niya, hindi yung, testing ba, tatagalan ko pa ng konti, ayan na. Hindi naman gano'n, kapatid eh. Di ba? Hindi inaantay pigilan. Hindi mga kapatid, hindi ganun yung pananampalataya. Gagawin niya wholeheartedly. Di ba? Ang Diyos pa ang pumigil sa kanya. No? Anong nangyari mga kapatid? And Abraham stretched out his son. Sabi niya, yung knife mga kapatid, para islay niya yung son niya mga kapatid. Anong makikita natin dito? Past tense ang ginamit ng Hebrews eh. Basahin natin. Hebrews 11:17. In terms of obedience and commitment, God saw it as done. Mga kapatid, anong sabi niya? By faith, Abraham, when he was tested, offered up. Offered na mga kapatid. Hindi mga kapatid, hindi sinubukan lang. Sa isipan ng Panginoon, pasado na siya. Inoffer na. Andiyan kayo kapatid? It doesn't necessarily talagang nagawa ni Abraham na i-offer yung anak niya eh. Pero dapat sa ating puso, sa isipan, dapat na i-offer na natin yung mga bagay na yun, number 1. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon, i-offer mo ito, dapat ngayon pa lang mga kapatid, kahit hindi literal na gagawin mo, dapat na i-offer mo na. Amen. Andiyan kayo kapatid? Yung mga bagay na inaas ng Panginoon, yung anak mo, kaya mo bang ibigay sa akin? Dapat ang sagot mo, yes. Dapat ngayon pa lang, dapat ang sagot mo, yes sa Panginoon. Dapat done deal na, offered na. Amen. Hindi na kailangan i-test pa. Kapatid, huwag mo na antayin i-test pa. Huwag mo na antayin iingin pa ng Panginoon kasi nagiging number 1 mo siya kaysa kay Lord eh. Yung pamilya mo, yung trabaho mo, huwag mo na antayin. Dapat ngayon pa lang ang sagot mo, done deal. Yes, I can offer it to God. Offered, past tense mga kapatid. Dapat our works reflects our commitment. Una, yung willingness. Dapat willing ka. Willing ka, Lord, yes, gagawin ko yung kalooban mo. Hindi lang mga willing. Dapat sinasabi mo rin, yung nasa puso mo, you express it. I am willing to offer. At lalong-lalo na, yung works, yung action mo, dapat nagre-reflect doon sa ating mga commitment. Hindi pwedeng willing lang. Lord, willing po akong umaten ng gawain. Ang tanong, yung works mo nasaan? Di ba? Lord, willing po akong sumunod sa kalooban mo. Ano man po yung gawin mo po, sabihin mo po sa akin. Ang tanong yung works. Nasaan yung works? Meron ba tayong ginagawa? Andiyan kayo mga kapatid? Amen. Sasabihin natin, kapatid, umating ka ng gawain. Busy po sa trabaho eh.
Willing po ako. Ang tanong, may ginawa? Nagpaalam ba? O di ba mga kapatid, nagpaalam ka ba? Dapat mayroong matrix di ba? O, nagpaalam. Okay, check. Pangalawa, may ginawa. Nakipagpalit? Check. Mayroong ginawa, hindi yung words lang. Naiintindihan niyo ba sinasabi ko? I hope naiintindihan sinasabi ko. Dapat yung willingness natin, may willingness, may expression ng word, and lastly, merong ating action. And thirdly, mga kapatid, and lastly, the result of commitment. Basahin natin, Genesis 22:11-14. But the angel of Yahweh called to him from heaven and said, do not stretch your hand against the boy. Yan, pinigil na siya. And do nothing to him. For now, I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only one, from me. Then Abraham lifted up his eyes and saw, and behold, there was a ram after it had been caught, the thicket by its thorn. And Abraham and offered it up to the burnt offering in the place of his son. And Abraham called the name of place, Yahweh will provide, Jehovah Jireh. No? As it said this day, in the mount of Yahweh, it will be provided. Number one, a commendation of commitment from God. The result of commitment, number one, is a commendation of commitment from God. Talagang kinument siya sa kanyang commitment, mga kapatid. God already know whether we are committed or not. Alam na ng Diyos yan But when God tests our trust, our faith, and our commitment, and we pass the test of commitment, it is fulfilling to hear it from God. Pag sinabi ng Lord, pasado ka. Diba? Alam naman ni Lord kung totoong may commitment tayo, wala Pero kapag tinest niya tayo at nakapasa tayo, and He commended us, very good, talagang masarap sa ating pakiramdam, mga kapatid. One day we will hear either number one, well done, my good and faithful servant, or number two, you wicked, lazy servant. I hope, mga kapatid, yung una ang madinig natin sa Panginoon. Sa balang araw, haharap tayo sa Diyos. Dalawa lang ang maririnig natin Ano yun? Well done, my good and faithful servant, or you wicked, lazy slave. Ano kaya yun? I hope, well done. God's commendation is far more desirable. Ito nga yung pinost ko God's commendation is far more desirable than all commendation on earth combined. Ano yung inaasam-asam mo na commendation sa'yo? Good job, employee of the month, the best employee of the year. Lahat na ng commendation dito sa mundo na inaasam-asam mo, kapatid. It is far more desirable na madinig sa langit, sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Walang kakumpara yung mga kapatid. Walang kukumpara dito sa mundong ito. God's commendation is far more desirable than all commendation on earth combined. A legacy of commitment. Ano pa yung naging resulta ng commitment ni Abraham? Number one, commendation. Number two, legacy of commitment to the next generation. God is speaking to Isaac, sabi ng Genesis 26 verse 5, because Abraham listened to my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Nakita nyo yung kanyang legacy na pinasa kay Isaac? Dahil yung tatay mo, si Abraham, sabi niya kay Isaac, kausap si Isaac yung tatay mo ay sumunod sa akin, he is fully committed to me. Hindi niya winitheld ka sa akin, pinakita niya yung full commitment niya sa akin. Pati si Isaac pinagpala ng Panginoon. Mayroong legacy. If you are a man or woman of commitment, you will leave a lasting legacy of commitment. People you influence will certainly benefit from your faithfulness to God. He became a blessing to many. Si Abraham naging blessing sa marami. A fulfillment of promise. Throughout the scripture, we can see that God is a rewarding God. Your commitment will be rewarded. Ano man yung commitment mo sa Panginoon, nagsasacrifice ka para sa Panginoon, darating ang panahon, mga kapatid, God will surely reward those commitment. Ano man yung ginagawa mo para sa Panginoon. Reaffirmation of promise. Anong nangyari? Mayroong reaffirmation Anong sabi dyan, mga kapatid? Genesis 22 verse 17.
Basahin natin. I will surely bless you. Numerous as stars in the sky. Dahil napagtanggumpayan niya yung test, mga kapatid, una nangako na ang Panginoon sa kanya sa Genesis 12:1-3. Nangako na ang Panginoon. I will bless you and you will be a blessing to all the peoples of the earth. Sabi ng Panginoon. Etines siya ng Panginoon. Kung nag-fail siya doon, hindi na mangyayari yung promise ng Panginoon. No? Probably sa ibang tao. Pero alam na ng Diyos yun because God is all-knowing God. Pero ni-reaffirm dahil napasado niya, nakapasa siya doon sa test ng Panginoon, ni-reaffirm ng Diyos yung kanyang commitment, yung kanyang promise kay Abraham. Sabi niya, I will surely. No? Nandun yung word na surely. Nung una, pinangako lang sa kanya, I will make your name great. You will be a blessing, no, to all peoples of the earth. Now, sabi niya, I will surely bless you. Ni-reaffirm ng Diyos yung kanyang pangako. Kasi nga, nagtagumpay si Abraham. God uses Abraham's commitment to be able to accomplish His greater purpose, which is to bless all the nations of the world. God uses our commitment to be a blessing or to be able to accomplish His greater purpose. God's purpose is not just to test our faith or test Abraham's faith, but also through this event, God foreshadows that what is about to happen to His Son, to His begotten Son whom He loved. Ulitin ko, mga kapatid, maganda tong point na ito. Last point ko, mga kapatid. God's purpose is not just to test the faith of Abraham, but also through this event, God foreshadows what is about to happen to His Son, His begotten Son, whom He loved. Itong picture na pangyayari na to kay Abraham, inalay niya yung anak niya, kaisa-isa niyang anak na minamahal, ay picture ito na mangyayari sa Panginoong Jesucristo. Inalaw ng Panginoon na mangyari ito para ma-foreshadow yung mangyayari sa kanyang kaisang-isang anak, which is the Lord Jesus Christ. Jehovah Jireh means He provide sacrifice for the sins of the whole world. Yun yung ultimate sacrifice ng Panginoon. Let me close, mga kapatid. Again, sacrifice is the ultimate test of commitment. Today, let us evaluate ourselves if we love God more than anything in this world. Let us ask ourselves if we are willing to give everything in exchange to our commitment.